Okay. 1, 3. Okay, 3, 1. Walang nakatama. Okay, next question. Magi is another word for Wise men, ano? wise men. Wise men. Sa congregation, ano po sagot ninyo? Wise man. Wise men din. Okay, let's see. Ano po yung sagot natin? Very good. Mga nagbabasa talaga ng mga Bible na. Okay? Okay, next question po tayo. How many children did Mary have after Jesus? Okay, ilan anak? 3? Okay, 3 daw po sa Ephesians. Sa mga congregation, ano po? 3. Kapatid si James. Ay, ito lang ata. 0. One lang. Ilan po? One lang ata. May final question na, final answer? One lang. James and John. 4? Okay, 4 daw sa congregation, 3 Four. sa mga ano. Okay, let's see yung answer po. Very good, 3. Okay, all 3. All 3. Ay, hindi, 4, 3. Okay, isa na lang yung lamang ng congregation. Okay, where did Mary and Joseph raise Jesus? Sa Nazareth. Nazareth. Las Vegas. Nazareth rin. Okay, let's see yung question po. Yung answer pala. I mean, siguro, alright. 5, 4. Okay, isang lamang pa rin po yung mga congregation natin. What book of the Bible do we find the Christmas Luke. story? Matthew, Luke. Isa lang. Ano? Matthew and Luke. Sa ano po, congregation? Matthew and Luke. Okay, let's see in our question. Alright, 6, 5. Okay, 6, 5 na po. Okay. Isa pa rin yung lamang. Okay, sino ba magwawagi? Congregation ba yung musician? Okay, what is myrrh? Middle Myrrh. Eastern man. Okay? Spice. A spice. Okay. Kayo, musician, anong sagot? Anong sagot natin, mga musician? Wala. Kahit ano dyan. Ano? Alright. Tama. Wala kayong sagot eh. Okay. All 6. Sino ba magwawagi? Alright. All 6 na. Okay. What did the innkeeper say to Mary and Joseph? There is no room. There is no room Rooming. in the inn. Okay. Kayo po. Anong sagot? There is no room in the inn. Bible doesn't mention. No rooming in dine. Ay! Next question na tayo. Hindi ko nakita yung ano. Which name for Christ means God with us? Emmanuel. Emmanuel? Okay. Alright. Let's see in our question. Right. All 7. Okay. May next question pa yata. Okay. Wala na. Okay. Okay. Ito na lang. Ano yung last natin question? Ano yung theme natin sa month of December? God's love gift. Alright. Panghali yung musician. Okay. God's love gift. Okay. As we start, let's see. Let us stand. Let's sing our first song. Scripture reading muna po pala. Pastor John Mark. Saan si Pastor John Mark? Ikaw. Ay. Pastor John Mark, you talk. After nito, watch video, skip yung and then lighting, okay, watch video. Wala pa po. Sino kailangan sa taas? Matthew chapter 2. Now when Jesus was born in Bethlehem, Judea in the days Herod the king,
Behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribe and all the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. As we remain standing, let us sing our first song, Hark the Herald. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, beholding come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the goddess see, held incarnate deity, pleased with us in flesh do dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, rest with healings in his wings. No delay is glorified, born of man no more may die, born to raise us from the earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let's sing our second song, Joy to the World. Joy to the world, our Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, what fields and floods, rock hills and plains. Repeat their sounding joy, repeat their sounding joy, repeat their sounding joy.
No more lessons and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessing flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes a nation prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Okay, you may be seated. Let us watch po yung video po natin for Christmas video. It's dark. The world lies in sin and error pining. The shadows are conspiring. But a light is coming. The Lord has been quiet for 4 centuries. The prophets are gone. There are no signs to see. It's silent. But let me tell you something. A voice is coming. The patriarchs are long dead. The judges were traded for a bunch of crowned heads. This monarchy, though, consistently failed and misled. No system is working. But there's a new king coming. Man's dead in religion. Legalism reigns. Ceremonial acts which are just simply profane. The law is not working. But a new covenant is coming. The people are defiling. The rituals God is despising. Even the priests are compromising. And the sin offerings, they're worthless sacrificing. Oh, but get ready, because a lamb is coming. The temple is a den of thieves. A brood of vipers are the Pharisees. Same too for the Sadducees. They don't even know there's a new high priest coming. The nations are suffering. Evil is chuckling. And the faithful are left wondering, does God even care? Oh, let me tell you something. Emmanuel is coming. God's people desire a glorious king. The world is yearning for eternity. A perfect sacrifice each soul desperately needs. It's a silent night. But hope is in sight. A most precious gift God is bestowing. The Bethlehem star begins glowing. Let the good news start growing. A baby is coming. Matthew chapter 2, verse 7. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye had found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the stars which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary and his mother,
and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed unto their own country another way. May I ask po, para po sa ating pong mga candlelight po, pwede po ba ako mag-ask po ng tulong po sa mga men po to distribute po ang ating pong mga candles po. Nandito po sa ating pong harapan po ang candles po, and pa-distribute na po. Mas maganda po lahat po tayo ay meron pong hawak pong candle. At sa mga bata po, siguro alalayan na lang po, paantabayanan po para po sa mga bata. The celebration of Jesus Christ's birth, the Son of God, who came to earth as God's ultimate gift of love to save humanity from sin, offering hope, salvation, and reconciliation, fulfilling prophecy as God with us. It's about God entering human history and humanity to restore our relationship with Him in divine act of grace that points to His greater purpose to Christ's life, death, and resurrection. Let us then, as we sing our Holy Night, magpapasa po tayo ng ilaw. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, nice divine.
night when Christ was born. Oh night, oh holy night, oh night divine, led by the light of faith serenely beaming with glowing hearts. By His cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming, here came the wise men from Orient land. The kings of kings lay thus in lowly manger. In all our trials, born to be our friend. He knows our need. To our weakness is danger. Behold your King. Before Him lowly bend. Behold your King. Before Him lowly bend. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Matthew chapter 2, verse 13. And when they were departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee to Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took a young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, for from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In Ramah, where there a voice heard lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. Let's sing. Angels we have heard on high. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous reigns prolong? What the gladsome tidings be, which inspire heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, here was birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, hear the choir of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. After the scripture reading po, pwede niyo na pong patayin po ang ating pong mga candle po. Verse number 19, But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise and take a young child and his mother, and go into the land of Israel, for they are dead, because they sought the young child's life. And he arose and took the young child and his mother and came to the land of Israel. But when he had heard, did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither. Notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee. A last verse, and he came and dwelt in the city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, He shall called be a Nazarene. Pwede niyo na pong patayin po ang ating pong mga candle. You may all be seated po.
as we sing our last song, O Come All Ye Faithful. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the kings of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, oh, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Hear Christ the Lord. Yeah, Lord, with thee, more this happy morning, Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Merry Christmas po. Amen. At salamat sa kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay magdiriwang po ng Christmas na ang pinaka-essence ay walang iba kundi Panginoon. Amen. Masaya po ba tayo ngayong Christmas? Amen, amen. For a few announcement po ay patuloy po tayo sa ating pong activities, and then
Nung araw po ba ngayon? Wednesday. And then isang tulog lang. Tapos Friday po, tayo po ay gagala na. Amen. Gagala na po tayo as chinek ko po yung ating pong GC po sa ating pong church. We are counting na po 48. So let me, lang po saglit. So marami na po tayo. 12,000 divide 48. So yan na po, 250 po tayo per person. At good news po, ang gas po natin ay hindi na po natin iisipin. Amen. Tutulak po natin ang sasakyan. Diro lamang po, hindi po. Sa church naman na po yan. Amen po. Since yung mga pagkain po natin, kanya-kanya po tayo. Pero kung gusto nyo rin po mag-share, pwede naman din po. Meron po tayo pong lutuan doon. Mamaya po, isend ko po yung picture na pinuntahan ko po nakaraan. At ang kagandahan po nito is this. Ang may-ari po ng lugar na yon is Baptist po. Former member po siya ni Pastor Tony Evangelista. So ngayon po, dahil po sila ay nasa San Marcelino and San Narciso boundary, sila na po ngayon ay nag-church po somewhere po sa may San Marcelino. Pero ganun pa man po, nakakatuwa pong isipin kasi nung pagdating ko pa lang po doon, ang sabi po agad sa akin nung matanda po si Tatay Boy, sabi niya, teka lang, church kayo no? Church ang pupunta dito, sabi niya. Sabi ko po, opo, pastor ka, mag-outing kayo. Ay, alam ko na yan. Sige, kausapin natin agad ang pinaka-head dito at gawan na natin ang paraan. And then mabilis lang pong pag-uusap. Sabi niya, ang kagandahan sa lugar na ito, ayaw namin ng may nagiinuman. Ayaw din namin ng video okay, ayaw namin ng lahat ng maingay. Kung pwede lang, nandun lang kayo, maging masaya kayo, mag-unwind kayo. Yun po yung kagandahan po sa lugar na yun. And then compare po sa ibang pong mga area, maganda naman po yung napuntahan, pero ang problema lang po is masyado pong crowded. So yung una po, yung sa Mahogany, maganda rin po siyang lugar, pero ang iniisip po natin, yung gusto po natin, makahilik po tayo ng gabi. Tama po? Doon po hindi po tayo makakatulog kasi sabi po ng kapitan, doon po sa may Mahogany, Pastor, pwede naman kayong matulog. Pwede kayong mag-overnight doon, pero kayo nang bahala sa sarili nyo, hindi namin kayo mababantayan. So una pa lang po yun, hindi po tayo safety doon. And then ikalawa, napakalaki po ng cottage na sinisingil po sa atin. So aabot na po yun ng mga almost 8,000. So ilang cottage po yun, kinumpute po nila, nasa 6 cottage, nasa 8,000 na, bukod pa po yung parking, bukod pa po yung may kasama rin po yung tawag nito, entrance fee, babayaran din natin yung lutuan, at so marami po talagang magiging malaking gastos. Pero and I pray sa Panginoon, sabi ko, Lord, idala mo naman ako sa lugar na kung saan ay hindi naman mapapagastos ng malaki yung mga kapatiran at makapunta at makapag-unwind naman yung mga members. And then, for some reason, bigla po akong lumiko doon. And then, sabi ko, parang maganda dito, subukan ko. Pagdating ko po doon, yun nga po, magandang tanawin at nakaka-refresh. Amen. At ang kagandahan po ito pa, isa pa. Yung lugar po na yon, ang tubig po doon, sila po yung first na nakakatanggap ng tubig bago po yung mga ibang lugar po doon. So kapag nagdumi po tayo doon sa area, bahala na po yung mga kasunod pong mga resort po doon. Kaya we are blessed po na magkaroon po tayo ng ganong pong activities. And then alis po tayo ng maaga po. Alis po tayo ng, alam ko po ayaw nyo pong mainitan, alis po tayo ng exactly po 6:30 a.m. Alis na po tayo para po pagdating doon, kung gusto nyo po mag-breakfast, coffee, and anything, makapag-ready rin po tayo. And then, sisend ko po rin po mamaya sa church po ang location po noon para hindi na po kayo maligaw. Madali lang po yung mahanap. Ano po, no? So, iba pong mga katanungan po, i-message nyo po ako. Pagkat ako po yung nakakaalam, nakadiscovery po nung area po na yan. Ano po, no? Kung gusto po, may mga gusto po pong sumama, pwede po yung 250 po per person, mababawasan po yung kapag may sumama pang isa, dalawa o mahigit pa. Kaya kung ako po sa inyo, the more, the merrier. Amen. Kaya mas marami, and wag po natin kalimutan na tayo po ay magpupuri pa rin sa Panginoon kahit po sa ganun po tayong occasion. Ano po, no? So don't forget po, even po ang ating pong watch night service, ito po ay parating po teka po, hindi ko makita. Yan po, sa ating pong December 31, 8:30 p.m. Dito po yan sa likod po sa ating pong area sa Solomon's Porch. Kaya maging ready po tayo. And then yung ating pong camp meeting, old-fashioned camp meeting, ay parating na rin po. So maging ready po tayo sa ating pong mga gagawin. And then ang ating pong guest speaker, dapat po ito nung youth camp po, pero na-adjust po ngayon sa ating pong old-fashioned camp. Tas si Pastor Stephen Aldrich. And then ang ating pong anniversary ay wag din po natin kalimutan. And then to follow po yung ating pong
kulay o tema na susuotin po natin para po sa ating pong church anniversary. And then pag-pray po natin ang pagbalik po ng ating pong punong pastor, amen, Pastor Ted, Nanay Ligaya, and Pastor Odek and his family na makasama natin sila by next year at sa ating pong camp, amen. So this time po, tawagin natin once again ang mga men po para po mag-gather po ng ating pong offering for tonight at ito po ay patuloy na gagamitin po natin para po sa ating pong ministeryo. Asa rin po natin po si Brother Amar po sa ating prayer. Tayo po yung manalangin. Ang mahal namin Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. We thank you, Lord, sa lahat mga biyaya, sa iyong pagmamahal at sa iyong buhay, Panginoon. I pray, Lord, na i-bless po ang pagbibigay ngayong gabi. At kayo po yung manguna dito sa oras na namin. Be with us, Lord. In Jesus' name, amen. Pinakalimutan po pala akong sabihin, doon po sa area po na pinurchase po natin, meron po dong isang room po na sabi ng may-ari is good for 15 people. So, pwede na po natin doon kung may mga babies po tayo, pwede po doon yung mga babies at yung may mga, yung may mga edad po, kung gusto nyo po doon, pwede rin po doon. Ano po na? So, yun lamang po at tayo po ay magpatuloy po sa gawain. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary,
one day rule the nations. Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Tayo po ay maging handa po sa pakikinig po ng salita ng Diyos at hindi naman po ito tatagal po ng mahabang oras. At sabi po ng ating pong pastor na hangga't maaari ay tayo ay magkaroon ng service na hindi naman po tatagal po ng mahabang oras. So at this time po, tawagin na po natin ang ating pong preacher, Pastor Jolan Mangligmot, sa ating pong gabi pong ito. Pastor Jo. Magandang gabi po at maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Iiklihan ko na lang po, promise, wala na pong pasakalye para mabilis po tayo matapos. Alam ko naghihintay po yung mga buko salad. Po, sa bahay po nakalagay na po sa rep. Po. Kaya bibilisan po natin. Pero buksan po natin ating mga Bible sa Matthew chapter 2. Verse 1 and 2, tapos jump po tayo sa verse 10 and 11. Matthew chapter 2, verse 1 and 2, tapos 10 and 11. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Verse 10, When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Ulitin ko po sa verse 10, When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11, And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts. So yung regalo pala, biblical, no? Gold, frankincense, and myrrh. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, thank you Lord sa araw na ito, sa gabing ito. Matatapos ang taon, Panginoon, patunay na naging tapat ka in spite of many trials na aming kinaharap. Panginoon, hindi ka po nagkulang, ni minsan hindi mo kami iniwan because we are still standing by your grace. Lord, sa aming pag-aaralan, your preacher should be cast away, Panginoon. At kayo po ang maging bida sa gabing ito. Lahat ng aking sasabihin will be guided by the Holy Spirit. And I pray, Lord, na lahat ng aking sasabihin, magbigay ng encouragement, paalala sa bawat kapatid na nandito po. I pray, Lord, ng bawat isa na magkaroon po ng merry, merry, and joyful Christmas. Because kayo po ang bida sa buhay namin. Guide us, Lord, and use me. In Jesus' name, Amen. So, the Star of Christmas. Yan po yung pamagat ng ating mensahe ngayon, the Star of Christmas. So, yung star, ito po ay ginagamit sa mga iba't ibang larangan ng buhay. Diba? Unang-una, scientifically, ginamit ng mga wise men. Yung star naman, sa larangan ng buhay natin, sa basketball, ginagamit yan. Di ba? Pag sinabing star player, hindi ka po pwedeng mawala, hindi ka po pwedeng ma-injury. Dahil pag ikaw nawala, pilay ang team. Di ba? Sa sa korte, meron tinatawag na star witness. Ang star witness na yon, poprotektahan yun kasi siya yung nakakita ng katotohanan, siya yung nakakita ng nangyari. Kaya poprotektahan ng ng panig na kung saan, kung di ako the offensive side, yung star witness. At sa movie naman, meron tinatawag dito na star actress, di ba? Nakakita ka ba ng palabas, walang bida, puro kontrabida? Pangit naman po makita yun, di ba? So, yun po yung mga larangan na ginagamit yung star. Pero sa ating pong binasa, yung star po dito na sinasabi ay patungkol po sa ating pong mahal na Panginoong Jesucristo.
Kasi po, yun po yung naging palatandaan ng mga wise men na ipinanganak na po yung Messiah. Tagapagligtas, pinanganak na po yung pag-asa, dumating na yung pag-asa. So we can learn from the wise men na bumisita kay Jesus ng pagkalayo-layo. So we can learn from the wise men. At sa mabilisan po, unang-una matutunan po natin sa mga wise men, the role of the wise men. Yung kanilang gampanin. Yung role. Sa buhay po natin, mga kapatid, bilang isang tao na nilikha ng Panginoon, ang role natin, ngayong Pasko, ay sumamba sa Panginoon. Ang role natin, ang paparangalan natin, ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil dapat siya yung star ng buhay po natin. Kagaya po sa mga wise men, ang naging star ng buhay nila, si Jesus Christ. Kasi sinundan po nila yung star kung saan hihinto. At nakita nila yung star, when they saw the star, kaya sila naging masaya. Kasi alam nila sa sarili nila na yung pag-asa'y dumating na. Okay? So, ang role po ng wise men is to acknowledge and worship Jesus as King. Kahit sila ay matalino, ang role nila ay sumamba sa Panginoon. Ganon din po sa buhay natin kahit sinabi natin matindi na tayo, may mga tinapos tayo, at the end of the day, luluhod pa rin tayo sa Diyos. Di ba? Kahit ano pang accomplishment ang nakuha natin, at the end of the day, luluhod pa rin tayo sa Panginoon. Yung mga wise men po dito, hindi po sila pipitsuging tao. Pero at the end of the day, at the end of ng kanilang journey, wala silang ibang ginawa kundi sumamba sa Panginoon. So ayun po ang role natin bilang isang Kristiyano. Na dapat, bago tayo gawin natin yung mga bagay na mga activities sa ating bahay, ang pinaka-role natin, isambahin ang mahal na Panginoong Yesus. And another role of the wise men is to seek Jesus using the star. Hindi sila gumamit ng kung ano-ano pa man. Hindi sila gumamit ng compass. Ang ginamit nila yung star. Pansinin niyo po yung star, no? Yung star, hindi naman nasa mababa yung star. Saan po nila nakita yung star? Nasa langit. Ibig sabihin, yung star na kanilang patnubay, tinitingala nila. So ngayong Pasko, dapat ang titingalain natin ang Panginoon. Alam naman po natin, sa buhay natin, ang ministry natin, dumaranas na matinding pagsubok. Pero kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon ng ating buhay, malungkot man o tayo masaya, wala tayong ibang titingalain kundi yung Panginoon. Kasi alam naman natin sa sarili po natin na ang Panginoon ay hindi po nagkulang sa atin. It doesn't matter kung gaano tayo kagaling or ano pa man, talented. Ang role po natin, like the wise men, is to worship Jesus this Christmas. So makita po natin dito, malayo yung nilakbay nila. Napakalayo. Sa buhay natin, ganun din po. Kahit na malayo na yung narating natin sa buhay, sa tingin natin, kahit na malayo na yung na-achieve natin sa buhay, wag na wag po natin kakalimutan yung role natin bilang isang tao. Ang lumuhod at sumamba sa Panginoong Yesus. Wise men knows that Jesus is King of King and Lord of Lord. Alam po nila yan. Kaya sabi po ng Psalms 45 verse 11, so shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. Parang sa magulang yan eh. Hindi pa pwede ang magulang susunod sa anak. Di ba? Ang anak dapat ang susunod sa magulang. Sa Panginoon, ganun din. Hindi pa pwedeng Diyos susunod po sa atin. Tayo po ang susunod sa Panginoon. At ito pa po, alam niyo po ba yung mga hindi naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos? Kasalanan. Yung mga hindi rumirespeto sa Diyos, may kasalanan. Tingnan po natin sa John 5 verse 23. John 5 verse 23, that all men should honor the Son. All men. Pag sinabing all, anumang status natin, basta tao ka, anuman ang sinabi mo, walang excuse para hindi mo sambahin ng Panginoon. Because we are created by Him. Even as they honor the Father, he that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent Him. Sabi dito, kung di mo ginagalang ang anak, hindi mo rin ginalang yung ama. So pinapakita po dito na si Jesucristo din ay Diyos. Parang ganito po yan eh. Sa ating buhay, nasabihin natin, mahal natin yung Panginoon, sasabihin natin, may respeto tayo sa Diyos, pero sa mga tao na kapaligid sa atin, wala tayong respeto, di ba? Ang Panginoon, that time, nagkatawang tao.
Pero maraming tao ang hindi naniniwala sa kanya like the Pharisee. Kasi ang Pharisee, Diyos nila, katalinuhan nila. So doon sila nag-fail. Pero yung wise men, hindi sila nag-fail. Ang taong tunay na matalino, marunong sumamba sa Diyos. Ang taong tunay na matalino ngayong Pasko, hindi nakakalimot lumapit sa Panginoon. Even the angels worship Jesus. Alam po ba natin yon? Hebrews 1 verse 6, and again, when He bringeth His first begotten into the world, He saith, and let the angels of God worship Him. Anghel na yun, nasa langit na yun. Tayo pa kayang tao. So this Christmas, kung alam natin ang role natin sa buhay or sa mundong ibabaw, we have a Merry, 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 Merry Christmas. Okay? Alam natin dapat ang gampanin natin bilang tao, nasasamba tayo sa Panginoon. Alam niyo pa, ito pa maraming baptista, hindi naniniwala sa Pasko pero tumatanggap ng regalo. Di ba? Hindi, di totoo yung Pasko. Totoo, yung walang sinabing na December yung Pasko, pero yung essence, ano bang essence ng Pasko? Si Jesucristo galing sa langit, pumunta dito para tubusin tayo sa kasalanan, pero hindi naniniwala, maraming baptisang hindi naniniwala doon, pero tumatanggap ng regalo. Nagse-celebrate ng Valentine's Day. Kung di ka naniniwala sa Pasko, huwag ka na mag-birthday, di ba? Ang essence ng Pasko, it is not all about the gift. It is all about the greatest gift, which is Jesus Christ the Lord. Because Jesus Christ is priceless. Okay po? So, like the wise men, wala tayong ibang role sa buhay kundi hanapin at pagsilbihan ng Panginoong Diyos. Pero alam niyo po, si Herod, very opposite. Yung wise men, naghahanap din siya eh. Pero si Herod, yung paghahanap niya mali. Sa madaling oras, hindi ko na po babasahin yung verses. Kung meron po kayong Bible dyan, sa verse 3, we can see here the Herod's pressure. May pressure sa buhay ni Herod. Kasi nalaman niya, merong susunod na sa kanya. Kinabahan na siya. Anong lesson na makukuha natin dyan, kapatid? Hindi mo kailangan ma-pressure sa nakikita mo sa paligid. Di ba? Kung ano nakikita mo sa paligid, kung nag-e-excel ba yung kapitbahay mo, yung classmate mo, kung ano pa man yan, hindi mo kailangan ma-pressure eh. Pero si Herod, na-pressure siya at sabi ng Bible, and all Israel with him. Nakahawa pa. Alam mo, kapag ikaw nasa Panginoon ka, marami mang trouble, pero mananatili kang kalmado. Ngayong Pasko, alam nyo, hindi naman natin kailangan magpa-big time eh. Hindi natin kailangan na iangat kung anong meron tayo. Ang kailangan natin i-promote kung sino ba yung naninirahan sa ating bahay. And that is Jesus Christ. Verse 4, makita natin dito Herod's plot. So nung na-trouble na siya, alam niya may susunod sa kanya, may plano siya. At ang sabi ng Bible, ginather niya yung mga tao. Alam nyo, mga kapatid, this Christmas, kung magkakaroon man tayo ng gathering, number 1 na maging goal natin is to lift up Christ, is to lift up people na mga may pinagdaraanan sa buhay. Si Herod in verse 4, ginather niya yung mga tao para i-destroy si Jesus. But sorry for Herod, sorry for us, we cannot destroy Jesus. Di ba? Sa ministry natin, maraming sumira, pero we're still standing by His grace. Because the God that we are serving, the God that we are tinatawagan, 2,000 years ago hindi masira-sira. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan natin sa ministry, kung sa tingin ng iba sira na tayo, sa Panginoon hindi pa eh. Because we cannot destroy Jesus. Pero si Herod, ang plano niya, sirain si Jesus. Dapat ang Kristiyano hindi ganito. Diba? Ang Kristiyano dapat, we are builders supposed to be. We are not destroyer, mga kapatid. Because Jesus Christ, once upon a time, sira yung buhay natin. He builded us. Sorry for my grammar. He built us. So dapat tayong mga Kristiyano, builder po tayo. Okay? Pero si Herod, wala po. Iba yung iba yung lakad niya. And then makikita natin sa verse 6, the prophecy of coming Messiah. Walang sino man makakapigil sa propesiya ng salita ng Diyos. Kahit sino pa yan. As long as na nasa Bible,
walang pwedeng makapigil. Ngayon mga kapatid, kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, people are trying to stop you. Lagi mong tatandaan, walang taong makakapigil sa iyo kapag pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Amen? Ngayong Pasko, mayroong mga pagpahinto sa atin. May mga unbeliever tayong kamag-anak, hindi, wag na mag-pray, kain na kagad. Diba? Kain na kagad, wag na mag-pray, pray pa. Ano kayang gagawin natin? Okay, pero yung wise men, hindi sila nakinig kay Herod. And then verse 7 to 8, Herod's private agenda. Okay? Ang lesson dito na makikita natin, di ba may private agenda si Herod sa verse 8 eh. Pero makikita natin ang lesson, to worship Jesus, it must be personal and intentional. Alam niyo po ba si Herod? Hinahanap niya si Jesus, pero pinapahanap niya sa iba. Alam niyo sa pag-worship sa Panginoon, walang proxy-proxy. 'Di ba? Andiyan naman yung ano ko, andiyan naman yung anak ko, andiyan naman, kahit di na ako siguro umaten. Si Herod, ganun ang ano niya. Ganun yung pakay niya. So makikita po natin, to worship Jesus Christ in this Christmas, this season, dapat personal. Pangalawa, intentional. Dapat sinasadya po natin. And then verse 9, we can see here the path of the wise men. Sabi ng Bible, di ba, nung inutusan sila, o sige, mga wise men, kapag ka nakita nyo yung si baby Jesus, sabihin nyo sa akin. Tapos, pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, mag-worship din ako sa kanya. Ang akala ni Herod, yung mga wise men, tulongges na kagaya niya. Di ba? Tayo po, mga Kristiyano, hindi tayo niligtas ng Diyos para maging tulongges. Na kung anong idikta sa atin ng mundo, susundin natin. Dapat we should know our Bible. We should know what we believe. Alam dapat natin yung conviction natin. Ang tanong, kamusta conviction po natin? Hanggang saan? Baka hanggang dito lang sa church, pag sa labas, iba na. Etong wise men, hindi nila sinunod si Herod. They did not follow Herod's instruction. Di ba sabi, they departed another way. Which way did they choose? Ano yung pinili nila? The way of the Lord. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 3, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Yung daan papunta kay Herod, paliko eh. Yung mga wise men, kaya sila wise men kasi, ang pinili ng daang matuwid. Okay po? And then next, na matututunan po natin sa mga wise men, in verse 10, the rejoicing of the wise men. Sabi ng Bible, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Alam niyo po, dapat sa buhay natin, nung na-encounter natin ang Panginoon, dapat naglilingkod tayo na may kagalakan sa puso. Ang joy, hindi mo yan masasabi kapag okay ang lahat. Ang joy, masasabi mo yan kapag ka may problema. Paano kung wala ka ng trabaho? Are you going to worship God? Paano kung wala na tayong pera sa bank account? Are we going to pray to the Lord? Paano ngayong Pasko wala tayong handa sa pagkainan? Hindi na ba tayo magpipray? So ang joy, hindi masusubok yan kapag okay ang lahat. Kasi po dito po sa buhay ng mga wise men, nasa panganib po yung buhay nila. Pero they still, may choice sila na maging magalak or magalakin. So kung si Kristo ang hanap natin ngayong Pasko, tayo yung pinakamaligayang tao sa buong mundo. Psalm 67 verse 4, kaya sila masaya kasi, sabi, dahil alam nila yung namumuno, matuwid. O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth, Selah. Diba? Sa buhay natin, sa buhay ng mga wise men, kaya sila naging masaya kasi yung pupuntahan nila, matuwid na hari. Ngayon sa panahon natin ngayon, kung sino pa yung matuwid, yung pa yung kontrabida eh. Kung sino pa yung tumatayo sa katotohanan, yun pa yung kontrabida. Mga kapatid, kung binabasa natin yung Bible, alam natin kung sino yung susundin natin. Alam natin yung pamantayan natin. Like the wise men. Psalms 105 verse 3, glory ye in His name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Ang naghahanap sa Diyos, may kagalakan. Diba? Ang lumalapit sa Panginoon, merong galak sa puso. And then lastly po,
na matututunan po natin sa mga wise men. The redirection of the wise men. Mga kapatid, makinig po kayo dito sa lesson na to. I want everybody na ang pandinig nandito po. The redirection of the wise men. In Matthew chapter 2, verse 11 to 13, makikita po natin, pagkatapos silang makita yung tala, sabi, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, fell down, and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Verse 12, and being warned of God in a dream, that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. That's redirection. Di ba sabi, pinapabalik sila ni Herod? Doon sa may palasyo ni Herod? Pero anong sabi ng Bible? Binigyan sila ng warning sa panaginip. Nasabi sa mga wise men, wag na kayong babalik. Di bali nang suwayin nyo si Herod, mapapahama kayo. Okay, in verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring the word. For Herod will seek the young child to destroy him. Sabi ko po kanina, we cannot destroy Jesus. Si Herod, hinahanap niya si Jesus para ano? Patayin. Pagkatapos warningan ng Panginoon, yung mga wise men, sinong winarningan ng Diyos? Mary and Joseph. Ano makikita po natin dito? Kapag ikaw nasa Panginoon ka, guided ka ng Panginoon. Ilalayo ka niya sa kapahamakan. So, the redirection of the wise men. Mas pinili nilang sumunod sa Panginoon kaysa kay Herod. Alam niyo sa buhay natin, maraming Herod. Di ba? Kung ano-ano mga binubulong sa atin. Tandaan natin kung yung advice na yan sa atin, hindi galing sa Bible, huwag mo sundin yan. Kasi si Herod, kung ano yung advice sa kanila, hindi biblical. Okay? Mas pinili nilang sumunod sa Panginoon. Ngayon po, kung ayaw nating masira yung Pasko natin, iwasan natin yung mga gantong klaseng tao na magiging dahilan ng ating pagtalikod. Sumama tayo sa mga tao na dadalhin tayo sa paglilingkod. So, ayun po yung ginawa ng mga wise men. Kaya sila wise, hindi nila sinunod yung tao, masamang impluensya sa kanila. Verse 11, we can see here, they choose to worship and give God the glory. Alam niyo po, kapag tayo naghahanap sa Diyos, walang sayang na effort. Like yung mga family ngayon na nandito, hindi po sayang ang effort ninyo kasi talagang hinanap niyo yung Panginoon. And God will bless you and will have Merry Christmas. In verse 12, wise men choose the opposite way. Dapat naman talagang Kristiyano, we are opposite. We are in the opposite way. Hindi sila go with the flow. Sabi ng Bible, they departed to their own country another way. So the Bible says, malawak ang daan sa kapahamakan, makipot ang daan patungo sa kaharian, at kakaunti ang dumadaan sa makipot na daan. Sana mga kapatid, doon tayo sa makipot na daan. Kasi ang mundo ngayon, easiest way na di ba? Pero hindi lahat ng madali. Safety yan. Karamihan sa mga madali, distraction. Okay po? In verse 13, in the life of Mary and Joseph, we can learn na kapag tayo sumunod sa Diyos, maraming panganib, pero hindi siya magkukulang ng guidance sa buhay natin. Di ba, na-witness naman natin ngayon sa Children's Home, maraming panganib sa atin, maraming takot. Pero lagi nating tatandaan, kapag ang sinusunod natin sa langit, Diyos, kahit sino pang tao yan, hindi nila kayang pigilan ng gawain po na ito. Okay? So sa buhay natin, sometimes, ang redirection sa buhay natin, blessing. Di ba? Blessing. May mga bagay na tao na inaalis siya sa buhay natin for us to continue our journey serving Him, for us to level up, for us to move forward in our spiritual life. Kaya nga mga kapatid, kung may mga tao na inaalis sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, kung hindi niya inalaw yon, ibig sabihin hindi makakatulong sa spiritual life natin yon. Huwag kang matakot mawala ng kaibigan. Kung yung kaibigan mo naman, hindi maganda yung pinapayo sa'yo. Diba? Sabi nga ng ating pastor, if you are a friend to all, you are a friend to none. We are not called to be nice. Diba? Ngayon, pag tumayo ka sa katotohanan, sa loob lang ng simbahan, kapag ikaw tumatayo ka sa katotohanan, hindi ka gugustuhin ng tao. Okay lang yun.
Hindi naman sa pagiging self-righteous, no? Hindi po ganon. Pero sa buhay natin, may inaalis ang Panginoon sa buhay natin for us to level up. Ngayon, tanungin natin bakit di tayo nagle-level up. Tingnan natin kung sino yung barkada natin. Diba? Yung mga wise men, hindi nila sinunod si Herod. Bakit? Unang-una kasi alam na mga wise men si Herod, pretender yon. Pretender. Nagkukunwari yon. Si Herod, kunyari, spiritual to eh. Diba sabi, hanapin nyo nga. Sasamba din ako. Pero alam ng wise men, nagkukunwari lang yan. Okay? So, pangalawa, sa buhay ng mga wise men, bakit nila sinunod yon? Kasi alam nila si Herod, destroyer. Alam nila sisirain nila si Jesus. At pangatlo, si Herod, full of anger. This Christmas, sana wala tayong unforgiving spirit. Matatapos na po yung taon. Alam nyo, kapatid, tayo rin yung talo. Let go and let God. So yung unforgiving spirit, tanggalin po natin for us to have a Merry Christmas. Si Herod, nung hindi siya nasunod, anong nangyari? Nagwala. Pinatay yung mga 2 years old na walang kamuang-muang. Sabi ng Proverbs 27 verse 3 to 4, a stone is heavy and sun is weighty. Yung bato raw mabigat. Yung buhangin mabigat. But a fool's wrath is heavier than them both. Yung galit daw ng mangmang, mas mabigat pa daw sa buhangin at sa bato. Anong ibig sabihin nun? Kapag tayo, kagaya ni Herod ngayong Pasko, meron pa rin tayong unforgiving spirit. Dahil sa bigat ng buhay, hindi tayo makakausad. Yung mga bigat na yan, tanggalin natin. So we can move on, move forward. At ito pa, kung ano yung nakikita natin sa paligid, mga kapatid, huwag tayo maiinggit doon. Si Herod kasi, nainggit siya kasi, alam niya si Jesus Christ nag-excel. Dapat lang mag-excel yun, Diyos yun eh. Ang nakalimutan ni Herod, si Jesus kahit young child, Diyos na. Ganun ang mga tao pag walang alam sa Bible, walang respeto sa Panginoon. Diba? So huwag tayo mainggit kung anong nag-excel man yung kahit sino dyan. Okay lang yun. Kasi kung anong meron sila, those were just temporary. Kung anong meron tayo, everlasting yun. And that is the greatest gift. So lesson learned, ito po yun nga, kung may mga kapitbahay tayo, sa tingin natin, nag-excel sila, baka para sa kanila yun. Kung sa tingin natin, may mga kapatiran tayo, may blessing sila, baka para sa kanila yun. May mga kanya-kanya tayong timetable. So, for us to have a Merry Christmas, yung blessing na nakikita natin sa mga kapwa natin, use that as a challenge. As a challenge. Pastor, anong ibig mo sabihin? Dapat makita mo yon na ang Diyos tapat. Dapat makita mo yung naaral na kung ang Diyos tapat sa kanilang buhay, ang Diyos tapat din sa iyo. Ang problema, baka iba yung lakad natin. Iba yung daanan natin. So be like wise men. Ang daan nila, daan ng pagpapala. Ang daan nila, daan ng matuwid. Ang sinusunod nila Diyos, kaya merong approval. Okay po? So, be like wise men. They are wise because they choose to obey God rather than man. Tandaan po natin yan. Sabi na Acts 5 verse 29, then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Siguro yan din yung mga nasa isip ng wise men. Kala mo, Herod, susundin nga namin. Mas susundin namin ang Diyos kaysa tao. Pero wag natin itong gagawing verse na to para sumuway. Diba? Maraming ginagamit itong verse na to para sumuway. Hindi. Kasi sinuway nila ang tao kasi hindi biblical ang sinasabi ni Herod. Alam niyo po mas kasalanan kapag mas pinakinggan natin kung anong sinasabi ng tao kaysa sa Diyos. Sabi ng 1 Samuel 15 verse 24, and Saul said unto Samuel, I have sinned. Bakit siya nagkaroon ng kasalanan? For I have transgressed the commandment of the Lord. Bakit niya nalampasan ng utos ng Diyos or binaypas ang utos ng Diyos? And thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Yan po ang magiging downfall nating mga Kristiyano kapag nagpadali tayo sa pressure ng sanlibutan. Sometimes dahil sa takot, yung conviction natin hindi na obvious. Diba?
Dapat, kahit nasa trabaho tayo sa labas, obvious ang pananampalataya natin. Baka yung mga kasama mo, kumakain, di nagpipray, ikaw di ka na rin nagpipray pagkakain ka. Ang mga wise men, they are very different. Because they choose to obey God. They choose to fear the Lord rather than men. Ito pa, huwag tayong masasaktan kapag ang Diyos may inaalis na tao sa ating buhay. Kasi makikita dito mga kapatid, yung mga wise men, ang tinanggal ng Diyos sa kanila si Herod. Diba? Minsan nasasaktan tayo kahit best friend mo pa yan. Kapag yan ay hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi ka binibigyan ng magandang payo, warning yan. It's either ikaw ang madala niya or siya ang madala mo. But the wise men are very different. They choose to obey God, kaya meron silang Merry Merry Christmas. It is more better to listen to God's voice because God will never fail us. He will never forsake us. Just follow His direction and instruction. At hindi ko mo ginagawa ng marami, gagawin mo na rin. Sometimes, kailangan nasa minority tayo. Hindi porkit ginagawa ng majority, gagawin natin. Pero yung wise men, nandun sila sa minority side. Although they are 3, 3 lang sila. Ikumpara naman natin sa mga tao ni Herod, lahat sumusunod kay Herod. So, ganoon din sa buhay natin. Ngayong Pasko, hindi ko mo ginagawa ng maraming tao, gagawin natin. Ngayon, Noche Buena, makikita natin yung mga tugtugan yan. Di ba? Pag nag-live kayo, magkamali kayo ng post, magkamali tayo ng post, yari tayo dyan. Okay? Hindi naman sa magiging bastos tayo sa mga kamag-anak natin. But let us make the difference. Let us make the difference ngayong Pasko. Walang talong tao kapag sinusunod niya ang pamantayan ng Panginoon. Hindi tayo talo. Sa ating magtatapos, if we want to be joyful this Christmas, seek Jesus. If we want to have a Merry Merry Christmas, worship Jesus, not man. Hindi sininang yung bida. Yes, magpapasalamat tayo sa kanila, pero wag natin sila gawing Diyos. If you want to be wise, serve Jesus and give your life to Jesus. And alam niyo po, magiging kapalit niyan, the greatest gift. John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya yung nag-iisa niyang anak, na kung sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the greatest gift ngayong Pasko. Yung buhay na walang hanggan, kahit ilang Pasko magadaan, hindi yan mauubos. Yung pag-ibig ng Diyos, kahit ilang Pasko ang dumaan, hindi po yan matatapos sa buhay po natin. This Christmas, choose Jesus, worship God. Yan ang pinakasusi para magkaroon tayo ng Merry Merry Christmas. Okay? Maraming tao ngayon, maraming pera pero malungkot. Maraming pagkain pero malungkot. Again, be like the wise men. Be like the wise men. They choose the opposite way. Ang tanong ngayong gabi, ngayong Pasko, kaninong daan ang lalakaran natin? Sa malawak na daan o sa makipot na daan? Once again, hindi porkit ginagawa ng marami, gagayahin natin. We are not called to be nice. We are called to have conviction. So yun lang po yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi. At maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Praying na lahat po ng SBBC pagpalain ng Panginoon. Physically, emotionally, spiritually. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Thank you, Lord, sa inyo pong makapangyarihan salita. Thank you po, Lord, dahil niremind niyo po kami. Panginoon, I pray na gayahin po namin yung mga wise men. They are wise because they worship the true God. They are wise because they follow the true leader. They are wise because they fell down. Panginoon, kahit gaano po kami katindi,
Sa paningin mo, Lord, wala kaming kwenta. Pero yung buhay na walang kwenta sa tingin ng sanlibutan, kapag nagsilbi sa iyo, Panginoon, magkakaroon po ng value. So Lord, guide us and bless our home, bless each family ng Subic Bay Baptist Church, na lahat po kami sabay-sabay pagkapalain mo at aangat sa buhay in the manner of spiritual, in the manner of physical, in the manner of emotional. Lord, mag-matured nawa kami, Panginoon, this coming 2026. Ang tangi po naming hiling, Panginoon, na magkaroon kami ng Merry, Merry, Merry Christmas and joyful Christmas dahil kayo po yung nananahan sa aming buhay. Guide us, Lord, pinupuri ka namin, nakapasalamatan. In Jesus' name, Amen. 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 Maraming salamat po sa salita po ng Diyos. Tayo po tayong lahat at tayo po ay awit po ng ating pong last song. And after this, ay tayo po ay pupunta po sa ating pong mga sarili pong tahanan. Pero sa ating pong pag-aaral, one thing lang na-notice ko sa wise men, nagkaroon po sila ng kaibahan sa marami. So ganoon din po sa atin bilang mananampalataya ngayon, habang isa-celebrate natin ang Christmas, magkaroon tayo ng kaibahan po sa mga tao na nasa paligid. At ito ang dahilan natin para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kasiyahan ngayong pong Pasko po na ito. At habang tayo po ngayon naawit, tayo po ay magbibigay papuri sa Panginoon, sana po ang mensahe ay baunin po natin hanggang mamaya, hanggang pag-uwi natin, hanggang bukas, hanggang magbago po yung taon. At dala natin yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Sir Prince? They journey far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air. Some place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Was there no room, no corner there? In all that town was found someone could spare. Was there no soul come to their aid? A stable bear was where the family stayed. Do you have room for the Savior? And do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Amen, amen. Maari po ba, bago po tayo lumabas ng simbahan po na ito, pwede po ba tayong manalangin sa panandalian for 1 minute or a second po? Manalangin po tayo saglit for a silent prayer para sa bawat isa. And after po ng silent prayer, ako po ay mananalangin at tayo po ay matatapos po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Panginoong Diyos, salamat Lord sa napakagandang larawan, imahe Panginoon na kung saan ipinakita niyo po ang inyong pong pagmamahal sa aming pong buhay. Salamat Lord for this great service Panginoon na meron po kami. Lord, pwede po palang magdiwang po ng Christmas. Pwede palang mag-celebrate Panginoon na ang buhay namin ay
maayos at naka-align at ikaw ang sentro, Panginoon. Lord, salamat Lord for this church na kung saan ibinigay niyo po sa amin upang ito po ay magsilbing kalakasan sa aming pong spiritual. Salamat Lord dahilan meron ka pong ginamit na tao, Panginoon, upang simulan ang gawain po dito sa Olongapo. Simula sa malayong lugar, Panginoon, ilang milyahe, Panginoon, ilang kilometro ang pagitan po dito sa Olongapo na ito. Pero Lord, sa pamamagitan po ng buhay ng iyo pong anak na si Pastor Ted, nakita namin, Panginoon, ikaw yung Diyos tunay at tapat sa aming pong buhay. So Lord, hayaan niyo pong bawat isa na matamasa namin, Panginoon, ang inyo pong kabutihan. At ito po ay hindi po namin baliwalain. Kami po ay magdiriwang, Panginoon, ng Christmas na merong po kaming kagalakan. Hindi lang po dahil sa aming natanggap na mga material na bagay, bagos sa aming pong buhay, Panginoon, na meron po kami. At lalong-lalo na po ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po para sa bawat isa. Salamat, Lord, sa inyo pong pagmamahal na kung saan ay nandyan po para po sa amin. Pinunan niyo, Panginoon, yung aming pong pagkukulang. Binigyan niyo, Panginoon, ng pag-asa ang taong kagaya namin na papunta na dapat sa impyerno. Pero Lord, dahilan po sa inyo pong bugtong na anak, ito po ay nagbigay ng pag-asa na kung sinong manampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bless each and every one of us, bawat family, O God, na nandito po ngayon. Kami po ay magkaroon ng kagalakan sa pagdiriwang ng Christmas po na ito. Once again, Lord, keep us safe as we go back sa aming pong mga sariling tahanan. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Magandang gabi po and Merry Christmas po sa bawat isa. Amen. Mabuhay po tayo at purihin ang Panginoon.